kamusta pong kalagayan ng mga kasamahan ninyo dito sa Pasang Mazda? Dito po sa epekto pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alam mo, Ma'am DJ, magmula nung kahapon o nung Martes na itaas yan, talagang napakabigat na sa amin yan. At kanina nga, naikinig din ako kay Sir Ted. Ito ko kasi yung pangyayari ng pagtataas na ito. Nangyari ito noong June 10 yung Iraq War na inabot ang ating diesel. Kundi ako nagkakamali ito, may recollection, 90 pesos per liter. At ito nga po ay sumadsad tayo ngayon sa nasa 80 pesos per liter at tataas pa. Kanya po ang mga driver natin, Ma'am DJ, may mga ruta po kaming maigsi na talagang pinulong ko na may mga 35 units dyan, gaya ng Del Marutam at Del Monte, hinati na lang po namin ng biyahe. Kumbaga 50% ngayong Merkules, 50% bukas para makasave po tayo ng krudo. At ang number one po dyan na Ma'am DJ, Sir Ted, yung hindi maabandona ang rota, makapagpatuloy tayo ng servisyo sa ating mananamit. May mga ulat po na sa ngayon daw parang nabawasan yung kita ng ating mga jeepney drivers. Para lang po mas maintindihan natin, magkano na lang po na iuuwing kita dahil po dito sa matinding presyo ng diesel? Alam mo, Ma'am DJ, sa totoo lang po, yung pong mahahabang ruta na kumukonsumo ng 30 liters, halos sa 600 pesos, 500 to 600 pesos po ang nawala dyan at napunta po ito sa krudo. Yun naman pong maigising ruta na kumukonsumo ng 20 liters, nasa 350 to 400 pesos po ang nawawala araw-araw. Subalit yan niya po ang aking mga pakiusap sa aking kasamahan, sa aking kasapian. Pagtiyagaan lang po natin sapagkat talaga itong pagkakataon nito ay hindi natin gustong lahat. Ipinaglalaban natin noon ang pisong dagdag pasahe pero hindi po kasama itong biglang taas nito dahil sa pagkakaroon ng kaguluhan sa gitnang silangan yung pong giyar ng Amerika, Iran at ng Israel. Oo, Biglaan po yan at talagang napakabigat. Oo. Kaobet, nabanggit nyo na po yung pinaglalaban nyo noon, yung dagdag na pamasahe po sa jeepney. Ang grupo po ng Piston, naghahanda na para maghain po ng petisyon for provisional fare increase. 2 pesos po yan. Ano pong posisyon ng Pasang Mazda dito? Sasama po ba kayo sa grupo ng Piston? Well, actually, Ma'am DJ, to clarify lang po yung ito. Kami po yung original petitioner ng ang Pasang Mazda, Altodap, at ang Busina. Ngayon po, kung maghahain sila ng petisyon, sila po ang talagang aplikante yan. Pero kami po yung nakapaghain na at yan nga po dinidinig ngayon at nagkaroon po ako ng addendum doon sa application namin na gawin ng 2 piso sapagkat yung piso po talagang kulang na kulang din po. Sa ugnayan naman po namin sa LTFRB, the other day with Chairman Bigor Mendoza, mukhang magiging positibo naman po yung aming inihaing petisyon maging 2 piso na. At baka ho sakali, ako'y umaasa at ang Autodap at ang Busina na baka itong week na ito magkaroon ng pagdidesisyon ang Malacanang. This week daw po, tama po ba yung dinig ko, Kaobet? Baka ho itong week na ito, itong Friday o baka hanggang next week po, Ma'am DJ. Inaasahan po namin na baka i-anunsyo ng Malacanang through the OTR yung pong kahilingan naming 2 piso. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.